Sir, dun sa ano lang, sa mga Senate employees, meron na daw po kayong certification from Civil Service Commission para daw po hindi na magkalituhan dun sa kung sino susundin? Wala pa akong nakukuha. I'll check today kung meron. Wala pa akong nakukuha. Okay, sir, pero kamusta po yung pakikipag-usap nyo dun sa Senate employees and nakipag-usap din po kayo recently dun sa Senate Workers Union? Ano po Yes, ang naging sa paglilinaw Senado. nyo sa kanila? Oo. Opo, sir. I told them na I know marami sa kanila ay may agam-agam, marami sa kanila ay nalilito. But I assure them na ang aking priority ay mga empleyado, no? Their welfare. At marami sa kanila actually kinakabahan sa sweldo. No? Kasi nga, because of what's happening, baka hindi sila makasweldo. And marami sa kanila relies on their weekly salary. No? So I assure them na hindi mangyayari yon. That's why in the last few days, sobrang busy talaga looking at the process ng sweldo and pagbabayad ng expenses ng Senado. Pero sen, clear na sa kanila na yung directives from you lang ang susundin, not sa other block. Yes, clear naman sa kanila. And they respect that. Okay, sen, ano na lang po, yung sa Mindanao, pwede po kayang, kinoconsider nyo na po bang yung pagpapasa ng supplemental budget na gawing reason for special session? Yun rin isang inaantay namin sa executive. To date, meron, kasi to be honest about it, sunod-sunod yung issues na tumama sa ating bansa. Unang-una yung high oil prices, pangalawa itong padating ng Super El Nino at pangatlo itong earthquake. No, so tinitignan ko ang natitirang budget, meron pa tayong 180 billion in terms of available funds na pwedeng gamitin ng gobyerno for reconstruction and other assistance to the earthquake victims. Pagdating sa NDRRMF, merong 17.8 billion. At pagdating sa LGSF, 32 billion. So itong dalawang funds pwedeng gamitin for reconstruction yan. But ang total, kasama yung social services, about 180 billion. So sir, base dun sa figures na binigay nyo, tingin nyo po ba kailangan pa ng supplemental budget? We'll wait for the assessment ng OCD. Depende kung ano magiging assessment nila, kung magkano pa kakailanganin nila sa reconstruction. Kausap ko yung ibang mga politiko doon, maraming nasirang kalsada at bridges. So yun din kailangan i-repair. Classroom, nakita natin, daming bumagsak na classrooms. So yun din ang dapat i-assess at doon natin malalaman kung magkano kakailanganin natin. Okay. Sir, last na lang po, may plano po kayong pumunta sa Mindanao and kamusta po yung... Yes. Bukas kasama ko si Senator Mig Zubiri, Senator JV Arcito, si Senator Erwin Tulfo. We donated our salaries, 1 month worth of salaries. And we also will donate some rice and food packs. No? So naka-raise kami ng funds to buy food packs and rice. No? So magdo-donate kami kahapon. Para sa grupo na rin yan, maraming nagtulong-tulong para maka-raise tayo ng mga ganitong donations. Okay, so yun lang po from my part. Thank you po. Next po. Hi, Daniel. Ay, Sen. Sorry, medyo distracted kasi ako. Pero sir, hindi ko alam kung natanong na to. Pero yung sa pagpe-preside, may umuugong kasi si Senator Cheese daw, yung magpe-preside. May katotohanan po ba dito, sir? Wala pa namang kami na pag-uusapan na ganun. Ipapag-uusapan pa lang ng grupo yan. Okay. So po, meron palang possibility ng ganun, sir? Tama ba? Well, pag-uusapan pa lang, Daniel. Okay. Yun lang naman sa akin, sir. Natanong na nila. Salamat, sir. Thank you. Okay. Hi, Miss Camille. Hi, good morning po, Senator. Miss Camille, nag-echo pa. May echo. Malakas yung echo. Is the Cayetano leadership dispute now becoming a threat to the Senate's ability to proceed with the impeachment trial po? Paano po ang urgency to adopt impeachment rules now? Hindi po kaya ma-challenge ang entire trial dahil po patuloy yung ginagawang pagtanggi ng Cayetano group sa inyong grupo?
Well, dalawang bagay, no? Yung operations ng Senate tuloy-tuloy and hindi naputol ang operations ng Senado. Evidence nga dun yung sweldo ng tao, benefits, at even yung kanilang incentives mauna nang lumabas. No? So, tuloy-tuloy naman yung operasyon ng Senado. Sa impeachment, tuloy-tuloy rin. We released yung pre-trial notice yesterday. Tuloy-tuloy naman yun. Tuloy-tuloy naman yung preparation doon. How about po yung mga rules and regulations po? Paano Rules- po maa-affect? Kasi kung gagawa po kayo ng mga rules and regulation para sa impeachment trial, kailangan po siguro yung participation ng kabila. How will it affect the entire Senate po, the entire chambers? aprobado na yung rules ng impeachment last time nung na-convene. So, in-approve na yun. How about po yung sinasabi na mapaparalyze daw yung chamber dahil sa resistance ng Cayetano Group and i-question nila whatever rules na gagawin nyo? Since hindi po nila kinikilala yung inyong authority. Like I said kanina, very clear na valid and legal yung June 3 proceedings at may mga duly elected officers tayo ng Senado. So tuloy lang yung trabaho. No? Tuloy-tuloy lang kami. Salamat po. Hi, Myla. Hello. Sir, follow up ko lang sa yung tinanong kanina tungkol dun sa dun sa pag-act ni Senator Chis as presiding officer. Yung pag-convene niyo, sir, ulit, tuloy pa din, sir, na July 6. Tapos, paano, sir, yung 12 na quorum na bit-bit? Hindi kailangan, sir, ng 13. At saka, sa initial discussion niyo, sir, kayo, sir, yung tatayo muna doon, magpipreside. Tapos, pwede, sir, magkaroon ng election after ng bagong presiding officer. Sorry, hindi ko medyo can you repeat the question, Myla? So yung bibigyan niyo lang sa kami ng picture kung ano mangyayari, paano, sir, i-convene, sir, yung July 6 na trial kung hindi pa resolve yung leadership issue ngayon. Yeah, magko-convene tayo and then just like convening the session, so magko-convene tayo. So with kahit at least 12, sir, pwedeng tumuloy, then you will be presiding, sir. Pero dahil may amended, sir, kayo rules, possibility, sir, na mag-elect kayo kahit kayo yung mag-open ng trial. Yes. Hindi ko masyado makuha yung hindi ko masyado makuha yung question. Is that a possibility, sir, that after convening and you opening the trial as presiding officer, will there be an election of another presiding officer to replace you, sir? We'll discuss that pa. Pag-uusapan pa yan.